ng restaurant dito sa London ay ang Bintang, kung saan isang Pilipina ang may-ari. Ang kakausapin natin ay yung kanyang staff dito sa loob. Tara, samahan niyo ako. So, kausapin natin si Ara. Siya yung assistant manager dito sa Bintang. At, hello Ara, kumusta? Okay lang po. Aha. Okay, gusto ko lang makwentuhan mo kami simula nung pagkabata mo bago ka napunta ng UK. Lumaki po ako sa Nueva Vizcaya. Maliit na probinsya lang po siya. Yung mom ko, nasa Dubai po siya. Okay. And yung dad ko is driver po siya ng bus. So, madalang ko lang po makita yung magulang ko. Kaya, dun po ako sa lola ko lumaki. Okay. Medyo mahirap po kasi syempre lahat po tayo is gusto ng kalinga ng magulang. Meron din po akong anak sa Pilipinas. Yung asawa ko is nandito. Okay. Kaya yun po. Napunta din ako dito. Nung pumunta ka ba sa London o sa UK, ito na kagad yung trabaho mo o hindi pa? Ito po yung pinakaunang trabaho ko sa buong buhay ko. Sa Pilipinas, wala po. Hindi po ako nagtatrabaho sa Pilipinas. Parang prinsesa. Parang magsa bahay lang po ako. Hindi ako nagluluto. Kasi si mami hindi ako naglilinis. Hindi naman po. Yung dad ko po, yung papa ko, talagang kahit ganun lang po yung trabaho niya, hindi niya po kami pinapabayaan. Talaga pong mapa-financial man po, or sa talagang kailangan namin siya, is andun po siya. So ngayon, nung napasok ka na dito sa Bintang, first job mo, sabi mo nga, tapos bilang isang assistant manager, nag-umpisa ka na kagad assistant manager? So nagsimula po ako dito nang wala po akong kaalam-alam. I have no idea what I was doing. And ni maglinis po ng banyo, ng CR, hindi ko po alam. Talaga hindi ko ba? po alam. Maski magwalis po, hindi ko po alam kung paano gawin. Lahat po yun tinanong ko, lahat po pinag-aralan ko. Ang bilis ko po, mabilis po akong matuto sa mga bagay-bagay. Ilang buwan ka na uli o taon ba? Ilang years ka na? Kakarating ko lang po nung December. Okay. Nag-start po ako mag-work dito sa Bintang, January. So, nasa 3 to 4 months pa lang po ako nag-work dito. So parang ang bilis ng promotion, ano? Opo. So naging assistant manager ka in the last 5 months. Tama ba? Hindi po. Kaka-promote ko lang po last week. Okay. So bagong-bago. Congratulations. Thank you so much po. Bagong-bago lang po talagang nagsumikap din po talaga ako para ma-appreciate po nila yung ginagawa ko. And hindi ko po alam, basta po for me is mahal ko po itong Bintang. So lahat po ng ginagawa ko is galing talaga sa puso ko. Hindi dahil gusto kong ma-promote. Ginagawa ko po yun kasi mahal ko po yung restaurant. Balita ko yung asawa mo ay dito rin nagtatrabaho. Kwento mo sa amin. So yung asawa ko po is executive chef po siya ng company. Nag-start po siya sa pagiging head chef lang po muna. Dito lang po sa Ramo Ramen dito, then sa Kentish Town. So maliit lang din po siya na restaurant before. Hanggang nailipat po siya sa Soho, yung restaurant po na Ramo Ramen din doon. Mas malaki naman po yun, pero doon na po nagsimula lahat yun. And gaya nga po ng akin is mahal niya din po kasi yung trabaho niya. So ngayon, kung mayroon kang mga natutunan simula nung damating ka dito bilang isang empleyado, tapos ngayon isang assistant manager na, ano yung mga natutunan mo na talaga namang masasabi mong, oy, dapat pala alam ko na to noon pa nasa Pilipinas pa ako? Ito pong restaurant na to is lahat po is, ito po mismo yung nagturo sa akin kung paano maging adult talaga. Gaya nga po ng sabi ko kanina sa Pilipinas, wala po akong ibang ginagawa, kain, tulog. So lahat po dito is ginagawa ko po yun. Alam ko na po lahat. Talagang ang naituro po sa akin ng Bintang is yung pagiging naging matured po ako. So ibig sabihin, dito mo natutunan magwalis, dito mo natutunan maghugas, and
and everything, halos. Yes, Na hindi mo ginagawa dati sa bahay niyo pero dito ginawa mo. hindi po ako marunong maglinis ng toilet. Hindi ko po alam lahat yun dati. Hindi ko po talaga siya ginagawa. So yun, nung pagdating ko dito, sabi ko, ang hirap pala magtrabaho. Kasi unang work ko po to. And nahirapan po ako noong umpisa. Pero habang tumatagal po, nag-enjoy po ako. Ganun po siguro talaga kapag gusto mo yung ginagawa mo. Parang sa tingin ko sa ngayon, simula nung dumating ka rito, wala ka pang naranasan na hirap o challenges na talagang masasabi mong, ay, sana hindi na lang ako nag-abroad. Meron na ba? Meron po. Meron po. Syempre po, unang-una is yung pagka-miss ko po sa family, lalo na sa baby ko, sa anak ko. Yun po yung mahirap. Challenges, oo. Yes, yun po yung pinaka-challenging para sa akin. Yung iniwanan ko po yung family ko sa Pilipinas. Yung ang hirap po mag-adjust tuwing gabi-gabi. Iniiyak ko na lang po kasi namimiss ko po sila, lalo na po yung anak ko. Ang daming makaka-resonate kasi marami sa mga OFW na iniwan katulad mo, iniwan yung anak para sa kinabukasan ng anak nila sa Pilipinas. So ngayon, paano mo binabalanse yung personal na buhay? Magkasama kasi kayo ng mister mo dito sa trabaho. Kami po ng asawa ko, after po ng work, saka na lang po kami nagkikita. Susunduin ko po siya or susunduin niya po ako dito since malapit lang po yung restaurant sa isa't isa. And after po niyan sa bahay, doon na lang po kami nagkakaroon ng time together. And kapag day off, ganyan po, mabilis lang, okay naman po sa amin na pareha kami nagtatrabaho. Ano yung isang maipagmamalaki mo o pwede mong ipagmalaki bilang isang Pilipino na araw-araw mong nagagawa dito sa trabaho mo? Pinagmamalaki ko po dito sa trabaho na to is yung mga pagkain. Kasi parang feeling ko po hindi ko lang po basta sineserve yung pagkain. Sineserve ko rin po yung pride ng mga Pilipino. Mga pagkain natin, yung mga hindi nila alam na pagkain is naipagmamalaki po natin. Anong pangarap mo para sa sarili mo bilang isang babae at bilang isang Pilipina? Wala po akong ibang gusto, kundi magkaroon po kami ng maayos na pamilya ng asawa ko. Pag nakaipon po, makauwi ng Pilipinas, makapag-settle na po ng Pilipinas, parang feeling ko yun naman po ang pangarap halos lahat ng mga OFW. Okay. Yung makapag-ipon po tayo and makauwi ng Pilipinas para makapag-settle. Anong payong mabibigay mo sa mga Pilipinong gusto rin mga ibang bansa? Katulad mo, kunyari may anak din sila. Anong mapapayo mo? Ang mapapayo ko lang is ipagpatuloy nyo. Kung gusto nyo man na mag-ibang bansa, huwag kayong matakot sumubok. Kasi para naman yun sa anak nyo, para sa ikabubuti ninyo at ng pamilya ninyo. Mahirap pag nasa ibang bansa na kayo, pero kapag nakikita mo na may napatutunguhan, yung pinaghihirapan mo is nakakatuwa naman po. Lalo na pag nakakatulong ka sa pamilya mo, nakakatuwa po. So kung mayroon kang isang bagay na gustong maipayo sa kapwa natin mga Pilipino na nagtatrabaho dito sa ibang bansa, ano yung maipapayo mo? Huwag puro trabaho. Huwag niyong paikutin yung mundo nyo sa trabaho lang. Kasi bilang Pilipino tayo, kapag pumunta tayo ng ibang bansa, parang ang mindset natin is, nandito ko para magtrabaho. No, andito tayo para magtrabaho, pero huwag natin kalimutan na mag-enjoy din. Huwag natin kalimutan na bigyan din ng time yung sarili natin. Huwag puro trabaho. Ano yung kailangan nilang puntahan dito sa Bintang na kailangan nilang matikman na talagang masasabi mong ipinagmamalaki mo na wow, ito talaga yung sobrang isang produkto namin dito sa restaurant na to na talaga namang may ipagmamalaki mong masasabi mong napakasarap na pagkain? Ang ipinagmamalaki ko dito sa Bintang is yung chicken inasal. Kasi ang chicken inasal is traditional Filipino chicken dish na talagang hindi mo dapat ma-miss pag pumunta ka dito. Okay. Kasi talagang masarap siya. Talagang hindi mo siya dapat Palagpasin. palagpasin. Kailangan mo siyang masubukan. Okay, so kung may mga kapanood nito mga video na to, saan mahanap yung Bintang? Social media, TikTok, Instagram, invite mo sila. So ang Bintang po ay
located sa Kentish Town. Ay, maraming salamat, Ara, sa time, ha? At congratulations again sa promotion mo. At sana marating mo yung gusto mong marating dito sa restaurant, na kung ano man yung gusto mong marating dito sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Maraming salamat sa'yo. Maraming salamat din po. Okay.